Ito pananaw namin, ano, tinignan namin yung mga complaints na pinasok, halos pareho sa mga pinag-usapan dati sa Quadcom, ano, at saka yung iba pang mga pangungusap doon sa Kamara. Parang wala kaming nakikitang bago eh. Ito yung parehong mga paratang na lumabas noon at napag-usapan na ng mabuti ito noon. I mean, matagal eh, di ba? Yung mga hearing natin sa Quadcom. Mukhang nadiin na lahat ito mga issue na to. So, parang kumbaga, wala akong nakikita na hindi ibinabalik lamang, parang nare-recycle. Ano? Sa amin, sa NUP, naghahanap kami ng matibay na ebidensya. Talagang maliwanag na dahilan kung bakit namin iakyat ito sa Senate para sa impeachment trial. Sana makakita kami ng kumbaga smoking gun, ano? Isang tao na nagsasabi kinuha ni Vice President Duterte itong pera, linagay sa handbag niya at bumili ng kung ano-ano sa mall. Or sana lumabas yung report ng AMLA na nagsasabi na may bilyon na nasa accounts nila. Katulad ng sabi nila na meron daw ng ibang mga nag-file ng mga kaso. Kasi kung hindi naman namin makita yun, parang wala na kaming nakikitang dahilan kung bakit pag-usapan pa ito eh. Ang dami nating problema, alam niyo yung ekonomiya natin bumababa, hindi pa rin nasusolusyonan lahat ng mga public works na issues, hindi pa napapalabas yung report ni Senator Panfilo Lacson sa Blue Ribbon na mukhang hinaharang ng ibang tao. So para sa amin, alam mo, kung wala naman talagang matinding ebidensya dito, tutukan na lang natin yung mga malalaking problemang nandiyan pa sa atin. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video itong napakinggan natin no, na statement ni Congressman Ronaldo Ronnie Villanueva Puno. No? At bigyan ko lang kayo ng konting background about dito kay Puno. No? Siya po ay isang kongresista po no, ng Antipolo 1st District po yan. So muli po siyang nahalal noong Hunyo 30, 2025 at siya po ay naging Secretary of Interior and Local Government o DILG sa ilalim po yan ni dating Pangulong Joseph Estrada at sa ilalim din ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So biruin nyo, dalawang administrasyon yung kanyang pinagdaanan. So bilang Deputy Speaker ng House of Representatives mula Hulyo 2025, yung partido po niya is yung tinatawag nating NUP, yung National Unity Party, no? At may mga nakita nga tayong mga ilang news or headlines na ito daw pong NUP ay parang most unlikely na ayaw na nilang suportahan or ayaw na nilang ituloy itong bagong impeachment na ipinail laban po sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas, which is si VP Sara Duterte, dahil nakikita po nila na parang recycled lang di umano itong mga na file na mga cases laban sa kanya. At kung wala naman daw maipapakita ng mas mabigat o mas matibay na ebidensya, ay most likely ayaw na nilang ipagpatuloy yan dahil sayang lang yung oras, sayang lang yung pera nga naman at effort na gagawin nila upang pag-aksayahan pa nila ng panahon yan dahil napakarami pa talagang dapat unahin na problema ng ating bansa. At unang-una nga dito mga kababayan, yung ekonomiya natin, no, na talagang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nakakabangon. Kaya yan po yung naiisip na solusyon ni Congressman Puno na wag nang pansinin itong impeachment na to kung wala naman talagang mas matibay na ebidensya. So ang hinahanap kasi nila mga kababayan is yung tao na makakapagpatunay talaga na nagnakaw talaga itong si VP Sara Duterte, na yung ninakaw niya ay ginamit niya pambili ng personal niyang mga gusto, mga nais, no? At itong AMLAC na report kung saan may mga pumasok di umano na pera, no, na malalaking large amount of money sa kanilang bank account, na sinasabi ng iilang mga nag-file ng impeachment complaint laban dito sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas. So bigyan ko lang kayo ng konteksto mga kababayan. Si Puno ay kilala bilang political strategist at napakatagal na aktibo sa larangan ng politika. Kaya alam niya yung mga galawan mga kababayan sa laro ng politika. Kasi bukod sa pagiging kongresista, malaki ang naging papel niya sa pamamahala ng DILG
or yung tinatawag nating Department of the Interior and Local Government, kung saan siya nakilala, no, sa mga reforma at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Kaya yung mga binibitawan na itong pahayag, no, may bigat din to at may ano din to, may pinanggagalingan din. So siguro nabasa din nila, no, at pinag-aralan, kaya ito yung come out o come up na ano nila decision, no, sa NUP o sa National Unity Party. Kaya paki-ano din paki-check din kung may mga ganito ngang balita, no, kasi upon checking parang may nag-ano sa akin may nag-pop out na dito sa aking wall sa Facebook na parang may ganitong eksena nga na most unlikely na ayaw nilang suportahan itong impeachment na ipinail kay VP Sara Duterte, at baka syempre 'di ba mag-aksaya lang ng panahon para dito at ituon na lang sana, no, dito sa flood control scandal na talagang hindi pa rin tayo nabibigyan ng kalinawan at hindi pa rin po na ipapakulong yung mga mastermind sa likod ng mga yan. Kasi kung mapapansin ninyo, mga hindi dating kilalang tao yung mga nakulong bukod kay dating Senator ano ba yun? Senator Bong Revilla, no, na naipakulong parang marami nagsasabi na parang inalay lang daw tong si Senator Bong Revilla dito sa atin para masabi na may kilala na personalidad na naipakulong. Pero syempre, hindi pa rin ito yung most guilty, mga kababayan. Meron at meron pa rin talaga. At alam naman natin na maraming nagtuturo dito sa mga taong nakalink dito, pero kinakailangan talaga natin ng ah, ano tawag dito, kinakailangan natin ng tunay na ebidensya at pagpapasya ng korte, no, na sila talaga ay nagkasala upang maano talaga sila, no, makulong at mapanagot, kasi kinakailangan talaga natin yung transparency na yan and accountability sa paggamit at pagwaldas ng pondo ng bayan. At kamakailan nga, mga kababayan, 'di ba, nakita na naman natin may mga whistleblower na naman na lumabas. Ito nga yung 18 ex-marines na nagbigay ng kanilang mga statement o yung mga affidavit nila na sila ay naging kabahagi ng male-maletang pagde-deliver daw di umano sa mga congressman na yung mga inilabas nilang pangalan, no. Hindi na tayo nagulat doon, mga kababayan, kasi sila din naman yung maiingay ngayon na nagbigay ng statement na syempre dini-deny po nila 'yan. Kaya para sa akin, kung walang katotohanan itong mga ibinibintang ng 18 ex-marines na 'to, why not, 'di ba, kasuhan ninyo. So 'yun yung gusto ng taong bayan, kasuhan ninyo at idemanda ninyo ng magkalabasan ng ebidensya, 'di ba? So doon kasi, doon na malalaman 'yan, magkakaungkatan na 'yan kung bakit nga ba nangyayari itong mga bagay na 'to. Kasi kung hindi totoo 'yan, for example, ako yung mga nasa kalagayan ng mga pinangalanan nito, syempre 'di ba masisira yung reputasyon ko sa ginagawa ninyo. So ang gagawin ko, dedepensahan ko yung pangalan ko, 'di ba, yung posisyon ko. So lalaban ako, 'no, ipapakita ko na malinis ako at malinis ang konsensya ko. Magfa-file ako ng kaso, lalabanan ko talaga kayo. So gano'n dapat yung mindset, 'no, hindi lang yung puro hindi dapat pansinin, ikaila. So given na 'yan, na puwede mong itanggi. Kahit na maraming ebidensya sa'yo na tinuturo ka talaga, puwede mong itanggi 'yan. So inosente ka pa rin kumbaga sa mata ng batas hangga't hindi ka proven guilty. Though still, ka pa rin, inosente. Pero alam niyo naman, mga kababayan, nakatingin ang mamamayang Pilipino at nakamasid lang 'yan, 'no. Kaya alam na yung mga galawan na ganito. Kaya mga kababayan, 'no, sa dulo talaga ang kawawa ay ang taong bayan. So kasi itong mga nasa power na 'to, kaya nilang gamitin yung buong makinarya, Kaya nilang baguhin yung naratibo. Kaya mahirap, 'no, talagang tayo ang kawawa dito. Kaya mapalad na lang tayo kung may mga ganitong whistleblower. Kagaya nga po ni Senator Amy Marcos sa kanyang naging pahayag na kung minsan at kung madalas nga, na yung mga nagsasabi ng totoo, yung mga whistleblower ay sila pa yung mga napaparusahan, nakakasuhan, pinagbabantaan at hindi pinaniniwalaan, 'di ba? Dahil siyempre wala sila sa power, Kaya yun yung isa sa mga problema sa ating bansa na dapat palitan yung ganitong bulok na sistema. So ang tunay na solusyon dito, mga kababayan, tunay na reforma, 'no, na panagutin talaga yung mga taong nagkasala, lalo na yung mga taong gobyerno na dapat sila yung namumuno, nangunguna sa pagpapaganda at pagsasaayos ng ating bansa, at yung
pagbibigay ng magandang kinabukasan sa mamamayan. So, wala na, hindi na natin nakikita yung mga kababayan dahil ang nangyayari na puro politika na lang. Nawawala na yung kanilang totoong mandato na ibinigay ng taong bayan sa kanila kung bakit nahalal sila bilang pangulo, bilang congressman, bilang kung ano man, senador. So, ano nawawala na yung essence ng kanilang tunay na paglilingkod, yung public service na sinasabi natin, bilang public servant. So, nawawala na yung mga kababayan dahil sila-sila na lang din yung nagtatalo, naglalabanan. Wala na yung napupunta para sa atin. Unang-una diyan yung healthcare system natin na talagang grabe 'no, napakalaki pala ng pera ng bansa at hindi naman pala mahirap yung Pilipinas, 'no? Grabe male-maleta, imaginin niyo yun, na gano'ng kalaking pera, napakaraming mga kababayan natin yung maililigtas ang buhay 'no. Kung ito ay inilaan sa healthcare system baka wala sa atin yung ano, yung mahihirapan sa pagpapagamot, hindi mawawalan ng pag-asa yung mga mahihirap na kapag nagkasakit ng malala, parang wala na, yun na yung katapusan nila, wala ng hope 'no. So, nakakalungkot lang mga kababayan kaya itong naging pahayag ni Deputy Speaker ng House of Representative na si Puno ay isang pagpapakita lang 'no na may mga ilang kongresista na diyaan sa mababang kapulungan na hindi na sumasang-ayon dito sa impeachment kineme ng mga ibang mga personalidad diyan na gusto talagang pabagsakin itong si VP Sara Duterte. So wala naman tayong problema dun mga kababayan, malaya naman silang makapag-file ng mga cases, mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Basta make it sure na ito ay may katotohanan at talagang may ebidensya talaga na makakapagpatunay kasi sayang ang effort, sayang yung panahon na igugugol diyan na dapat i-focus na lang sa ekonomiya na kung paano mabangon, paano makabawi at paano mapaunlad yung pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino.